Ayun, alright mga padi. So ito mga padi, meron tayo dito isang Lancer itlog na 4G50 no, GLI. So history nitong sasakyan na to. So matagal na natin nakakausap ito si Bossing sa parang mga around mga June pa siguro ano na boss. O mga ganon. Kasi nga itong sasakyan na ito, natambak ito kasi yung sasakyan ni boss. Tapos yun nga, nung natambak, napag-isipan ni boss na i-restore na yung sasakyan. And yun nga, binubuhay nila paunti-unti ito sa sasakyan. Tapos nag-overheat. Yan. Tapos yung nag-overheat siya, yan, inayos na nila bossing. And then ngayon yung makina ni boss, pina-overhaul niya, no? So itong makina nito ni bossing, bagong overhaul po ito. Yan. Tingnan natin yung loob mga padi. Ayan, wait lang. So ayan, bagong overhaul po iyan doon sa ano niya, kasi nga hindi umaandar ito. Yan. So ngayon, binalikan tayo ni bossing after nung kanyang ano, kasi nga sabi niya may problema daw yung sasakyan. Hindi naman nabanggit din ni bossing na palyado pala, no? So ngayon, dinala dito ni bossing para ipaayos sa amin yung sasakyan, and then pagdating dito saka namin nalaman na palyado, no? Ayan, so ngayon ito, no, so, bagong overhaul po ito, itong makina ni bossing. Pero no, nagtataka si bossing, sabi nga sa pagka-receive ko kahapon ito, sabi ko, boss, palyado yung sasakyan. Sinabi ko kay bossing na ba't niya pumayag siya na bagong overhaul yung sasakyan pero palyado pa din. Mukhang may problema doon sa gumawa, kaya inayaan na lang ni bossing at dinala na dito sa atin para nga i-check. So initially, syempre pag mga palyado, mga padi, alam nyo naman, sinasabi namin sa inyo, kapag ang palya ng sasakyan, maraming pinanggagalingan. So magbe-basic check tayo ulit lagi. So basic check natin, check tayo ng mga spark plug, no? Tapos check tayo ng high tension wire. High tension wire niya bago naman lahat. Ayan, makikita nyo naman. Tapos so during nung checking nga natin, inisa-isa natin pati mga injector, no? So initially akala namin injector yung problema. Kasi dito sa part na to, sa injector number 4, walang response pag binubunot mo yung injector. Yan, so para mas maintindihan nyo mga pa dito, paandarin natin yung makina. Sige boy, paandarin mo boy. Ayan mga padi. Tapos yung bukod nga doon, isa pang complaint ni bossing, yung maingay na belt. Bago daw yung mga belt niya pero sobrang ingay, no mga padi. Tapos siya, makikita ninyo yung under niya, talagang palyado yan mga padi. Ayan. Palyado. Diba? Palyado mga padi. So fuel pressure, okay tayo. Nag-check na tayo ng fuel pressure, goods naman. Tapos kanina, tinestingan namin ng bagong spark plug. So same pa rin ang problema natin, palyado pa rin. Ayun, check natin sa injector kung magkakaroon ng response, no? Yeah, sa chamber number 1 yan, may response siya, nagbago andar. Dito tayo sa number 2. Ayan, kumapalya. So ibig sabihin okay dito sa ano na yan. Kasi yan, sa chamber number 3 check tayo, okay din. Ngayon pagdating dito sa chamber number 4, walang response mga padi, walang response. So ang ginawa natin, so initial check natin, nagkabit na kami dito ng goods na injector. Pero same pa rin yung problema, no? Palyado pa din. So ngayon, syempre last resort natin na gagawin dito is kahit bagong overhaul siya, as an SOP, mag-check tayo ngayon ng compression ng bawat cylinder. Alright, so ngayon, conduct tayo ngayon ng compression test mga padi. Ayan. Patayin muna natin yung makina. So ngayon, conduct tayo mga padi ng compression test kasi okay tayo dito. Nag-spark test tayo dito kanina, okay lahat. Tapos yung plugs natin, kinabitan natin ng bago, same pa rin. So ngayon, ang pinaka last natin na check-in is yung compression ng makina. Kahit bagong buo siya, bagong overhaul, para ma-diagnose natin ng tama, kailangan natin i-counter check. Alright, so ngayon i-compression test natin to mga padi. Okay? Compression test natin. So ayan mga padi, no? Ito yung spark plug doon sa chamber number 4. Kita-kita niyo mga padi. Wala sunog, no? Wala. Ito ngayon yung sa chamber number
3. Ito yung number 2. Yan. May mga sunog sila mga padi. Yan. Ito yung chamber number 1. Okay. So ngayon kasi kanina hindi ko nabanggit, no. Aside dun sa pag-check natin kung minsan kasi baka may problema sa linya nito. So ginawa namin, nilipat namin tong socket na to dito. Sinaksak dyan. Kasi ito nilipat doon. So same pa rin yung problema. So ibig sabihin may supply ito. Kasi nabubuhay niya tong dito sa chamber number 3 na to. Itong injector number 3, no. Ayan. Pero pag dito nilagay natin doon, since wala pa rin. So still wala pa rin, no. Ayan. So ngayon, compression test tayo mga padi. Okay. So unahin natin dito sa uno muna tayo, uno. Ayan, no. Tinanggal natin lahat ng spark plug, tapos binunot natin yung doon yung sa kuryente, no. Ayan. Okay, so chamber number 1 tayo mga padi. Ayan, chamber number 1. Alright, okay. 150 po, 150 ang 150 PSI. Okay, so chamber number 2 tayo. Yan, nandito yung may-ari. Pinapanood tayo ni boss. Yan. Para at least makita ni bossing, ha? Makita ni bossing na actual yung ating ginagawa. Yan. Mas maganda yung binabantayan tayo, eh. Para talaga at least na-explain natin agad yung problema ng sasakyan mga padi, no? Para naiintindihan din ng owner kung ano yung status ng kanyang sasakyan. So ayan, chamber number 2 tayo mga padi. Okay. Chamber number 2. Yan, 145. Okay, so yung 1, 150, yung 2, 145. Alright. So ito mga padi, nag-undergo to ng general overhaul daw according doon sa owner. Pero hindi rin sure si owner kung napalitan ito ng piston ring. Pero mga padi, according doon sa owner, is binaba talaga ng buo yung makina, no? So tayo, checkin natin ulit mga padi. Yan, so chamber number 3 tayo. Ayan. Chamber number 3. Alright. So ayan, 150 PSI mga padi. Okay. So doon tayo, sa last chamber na tayo. Ayan. Tayo magkakaalaman. Ito yung part na meron tayong problema. So tingnan natin kung ano ang magiging reading natin dito. Ayan. So para makita din ng owner mismo, no, ng actual yung status ng kanyang makina. Ayan. So chamber number 4. Ayan. Ayan mga boss. Walang kompresyon. Kita nyo ikot ng makina. Tuloy-tuloy. Walang kakompresyon talaga to mga padi. Okay boy. So yun po. Doon, yun ang sumagot sa ating katanungan sa kondisyon nitong makina na to. Ayan. Diba? Kita nyo, walang kompresyon. Magapang. So, yun mga padi, nakita nyo kung ano yung problema. So, ganun po yung pag-check ng palya ng sasakyan. So, step by step, ganun yung gagawin natin. And worst case scenario is itong gagawin natin na compression test. No? So, ngayon, as per doon sa owner, binigyan natin siya ng option kung ipapaback job niya ito doon sa gumawa or uulitin natin, no? So mahirap kasi magtiwala kung hindi natin gagawin to ulit. So according doon sa owner, so tayo na magbubuo ulit nitong makina na to. I-correct natin kung ano man yung mali doon sa ginawa. Lilinisin natin kung ano dapat linisin. Yun, kasi parang ayun, makikita nyo naman dito mga padi. Ayan mga padi, oh, di ba? In-overhaul na eh, hindi pa nalinis, sayang naman. Alam ko may nadisgrasya pa ata sila dito, isang rocker arm na putol nung gumawa, sabi ni bossing. So yun, counter check natin, lalo na yung sa may bandang engine block. Tingnan natin lalo na yung piston ring niya kung okay pa. And then yun, magkaalaman tayo mga padi. Baklasin muna natin to ulit at husgahan natin kung ano yung makikita natin sa loob ng makina ni bossing, bakit nagkaroon ng ganong problema. Alright, thank you mga padi.